din. Kayo ba, magaling kayo sa spelling? Ikaw? Oo, aminin ko, hindi ako. Naku, ako hindi eh. Mahina ako sa pagsak. Ayaw na ayaw ko ngayon sa school eh. Kasi wrong spelling is wrong. Alam niyo ba na in life, pwede rin bumagsak ang pangarap niyo? Ay, sa wrong spelling na ganyan. Ano po? Totoo ba yan? Parang spelling ka po, grabe. Parang di naman. Ito, OA masyado. Hindi. Dahil lang sa wrong spelling, babagsak na agad ang pangarap. OA mo? I don't believe it. Wait! Pero alam mo, totoo yan Katulad na lang yan ng kwento ng lalaki na nangangarap pag-abroad, pero hindi siya makakuha ng passport. Alam mo bakit? Bakit? Yung apelido niya sa birth certificate, mali ang spelling. Kaya naman pali. Ang hard naman nun. O so paano yun? Wala bang way para mabago yung spelling? Tama. Naku, hindi. Ganito yan. Itanong na lang natin yan kay Tito Boy. Tito Boy, spell gorgeous. Gorgeous G. Napatanong tuloy ako, ano ba ang tama? Para sa kanya, ang apelido ba na nasa birth certificate o yung kanyang nakasanayan? Narito po si Alan. Turtal o tortal para magkwento at para humingi po ng payong kapatid kay Kuya Alan at Ate Pia. Alan? Alan, Ate Pia, Kuya Alan. Magandang gabi po, Kuya Alan, Ate Pia, Tito Boy. Mayong gabi. Welcome, Alan, with a double L. Apo. Kala ko yun nga yung pagtatalunan, yun yung problema nung nakita ko agad yung pangalan mo na change yung kung double L o 1L. Kasi si Alan, yan lagi ang problema. Di ba problema, but people spell with double L. 1L lang siya. Siya lang ang L sa buhay ko, si Lani lang. Gusto ko naman yun. Kwento mo naman, Alan. So, kailan mo nalaman na mali ang spelling sa birth certificate mo? Nung nainganyo po ako nung kasama kong barbero mag-Australia. Last 2022 po. Pagkuha ko po, yung po. Nagulat po ako, yung tortal ko, naging tortal. Kaya medyo natabangan na ako mag-apply. What did you do as soon as nalaman mong mali? Opo. Nung nilalakad ko po sa South Caloocan, kasi nasa North Caloocan po ako, talagang pudpud sapatos po. Mahirap po pala talaga. So actually, batas na ang author niyan ay si tatay, si Senator Compañero Rene Cayetano, because nga, sa kanyang programa, napakaraming tumatawag na ganyan ang sitwasyon, and nung araw, kailangan mo pang pumunta ng korte para mapalitan to. Tapos naunahan mo nga ako dahil ang sasabihin ko sa yung good news, kung ang nangyari nationality, age, status ang nagkamali, mahirapan tayo kasi sa korte ka pa pupunta. But since yung spelling ng apelido mo ang mali, ay pwede tayong magpapalit niyan sa civil registrar. But dugtungan mo na yung kwento. So pumunta ka na sa civil registrar, no? Opo. May papel na po. Dala po namin yung mga requirements ng papa ko pong galing po sa Manila City Hall. Tapos yun po. Hinihingihan pa po kami ng yung sub-document po para sa mga kapatid niya po. Patay na rin po yung mga kapatid niya eh. Yes. So linawin natin, ang naging problema mo, isa sa hinihingi, birth certificate ng tatay mo. Opo. Pero nung trinatry mong kunin, sabi sa munisipyo kung nasaan yon, nasunog na yung records nila, tama ba? 1930s or something. So, eto din yung isang good news, no? Wala naman po sa rules ng PSA yung kailangan yung birth certificate ng tatay. But to be fair to the civil registrar involved, no? May karapatan kasi siya to ask for additional evidence just to make sure. So yun yung gusto kong tanungin. Hindi ba siya nagbigay sa'yo ng mga halimbawa ng iba pang dokumento na pwede mong ipakita sa kanya na nagpapatunay na yung spelling ng pangalan mo ay ito, yung katulad yan, di ba niya sinabi may baptismal record ka ba, yung mga school record, hiningan ka ba nun? Wala na po eh. So ang gusto nila mangyari, pakita mo yung sa tatay mo, kung wala. Yung last pwede. na binigay ko na lang po, yung old SSS niya, tsaka pag-ibig. Di kaya nga, so ang hinihingi niya talaga yung sa tatay mo. Opo, sa papa ko po. Bali, wala sa kanya yung mga dokumento mo. Opo. No, but we can do two things, no? One, we can make representation sa civil registrar na dahil yung rules naman is clear. So, ang nakalagay po kasi sa batas, Republic Act 9048, certificate machine copy of the birth certificate containing the entry to be corrected
And then, not less than 2 private or public documents upon which the correction shall be based, like baptismal, certificate, voter's affidavit, employment record, GSIS record, medical record, business record, driver's license, insurance, land title, certificate of transfer, bank passbook, NBI police clearance, civil registry, records of ascendance, etc. No? So, without judging, no, kasi hindi natin alam yung sitwasyon ng civil registrar, meron po talagang mga iba na naghahanap ng additional to make sure para hindi magkamali. But that's also why there is usually an appeal system. So I'll use the word reasonable. Ang kabaliktaran nito, unreasonable. Di ba? Para kung yung kausap mo mismo ay naging unreasonable, ay pwede mong i-appeal to. Of course, the final appeal is usually sa korte. Pero kaya nga ginawa yung correction via civil registrar, administrative, para hindi ka na pumunta ng korte. So I'm quite sure that if you have 2 or 3 nung sa'yo, and then meron ka pa palang records nung tatay mo na gano'n, even if in the birth certificate, you'll be able to do it, no? But, you know, for your curiosity na rin, pwede na rin natin i-check sa PSA kung meron nga sa National Archive na birth certificate ng tatay mo. Pero balikan ko lang, no, para din sa ikalalawak ng pag-unawa natin ng mga ganitong problema. Nagtataka lang talaga ako, kaya nga ang tanong ko sa'yo is, hindi ka ba hininga ng ibang dokumento para matulungan ka? Because when you are a public servant, yung job mo is tulungan yung aplikante kung paano niya masosolve yung problem niya. Hindi naman kailangan niya gawin, pero dapat sinasabi niya sa'yo, wala ka ba nung sa tatay mo? O sige, kung ano yung binasa ni Alan, dapat ginawa niya yon. Kasi trabaho niya yun eh. And actually, yung binasa ni Alan, nandun lang yan sa PSA website. We will check din, no? Bakit nga ganun naging. And siguro, may nanonood din from the PSA and from, may asosasyon yan mga civil registrars. Diba? At sana nga, maging isang ehemplo to na hindi naman as if isa lang ang dokumento mo, so wala na rin silang magawa. So in this case, parang sumobra na nga sa dalawa yung sa'yo, bakit hindi ka pa tinulungan? No? Bakit umabot pa dito? Opo. Sa tulong ng Kuya Larry, si Kalari ay sasama para maayos ang iyong problema. Maraming salamat. Oo, hindi tayo nagtatapos dito sa Kaitanon Action, pero yun ang parati nating ipinagmamayabang. Di ba? Hindi natatapos ito sa ating pag-uusap, pinagpapatuloy ito pagkatapos. So, Kuya Boy, suma tortal or suma turtal? Hindi pa tayo tapos hanggang makuha mo yung birth certificate mo na corrected na. Maraming salamat at ikay nanonood sa Kaitanon Action. Opo. Thank you very much. Die hard po. Muli, Alan, maraming salamat. Yes or no, Ate Pia, Kuya Alan, yan po ang inyong matutunghayan sa pagbabalik po na... Sa Caloocan City Hall, sinamahan ng Cayetano in Action Team si Alan sa Civil Registry Department para ibigay ang mga dokumentong may tamang spelling ng kanyang pangalan. Ipinasa ni Alan ang kanyang baptismal certificate, Form 137, mga valid IDs, death certificate at valid IDs ng tatay niya. At nakita ko naman dito sa dokumentong sinagbit ni Mr. Alan, pwedeng maitama yung last name niya. Dahil dito nagpapatunay na ang ginagamit niya ay turtal instead na tortal. Gagawa ang Civil Registry Department ng Petition of Correction of Clerical Error para kay Alan. Kinakailangan itong i-post sa City Hall ng 10 araw. Kapag walang tumutol, isang formal na desisyon ang isusumite ng kanilang opisina. Kasama ang mga dokumentong sumusuporta sa tamang spelling ng pangalan ni Alan para sa approval ng Philippine Statistics Authority. Kapag approved na ng PSA ang desisyon, gagawa na ang Caloocan Civil Registry ng annotation at bibigyan na si Alan ng certification of finality. Mga 4 months siguro, mga abuti ng mga ganon. Depende sa PSA ang approval na. Sa ngayon, ay hawak na ni Alan ang copy of petition at ito ang patuloy na tututukan ng programa hanggang sa makuha ni Alan Tortal ang kanyang tamang pangalan sa birth certificate. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai.
JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.